Magandang araw, mga kabayan. Karapat-dapat nga ba talaga na ma-impeach itong si Marcos Jr.? Dahil ang Duterte Youth Party List ay nag-file na po sila ng isang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. At ang isa sa pinakarason, at syempre yung findings ni Amy Marcos kundi yung pagpapadala ni Marcos Jr. kay President Duterte sa ibang bansa o sa naglalaway na puting dayuhan at ipinakulong sa ICC. Na-find out pa na di umano'y may mga sabuatan sa ahensya ng gobyerno. Natandaan natin na nag-file na ng reklamo o recommendation sa ombudsman itong si Amy Marcos laban kina Remulla, Marvel, Torre, Lacanilaw dahil po sa kanilang ginawa at findings ni Amy Marcos sa kanyang ginawang investigation sa Senado. At ngayon, sinasabi ni Amy Marcos na yung gobyerno natin, gobyernong Pilipinas, ay ang nagpapatakbo, ang hindi na po itong si Marcos Jr. na kanyang kapatid. Kundi ang nagpapatakbo na daw ay isang Romualdez at Aranita. So alam niyo naman siguro mga kababayan kung sino po yung tinutukoy nitong si Amy Marcos na Romualdez and Aranita, no? Tamba and Palaka, no? Na ngayon ay sila daw po ang nagpapatakbo ng ating bansa. At lumalabas na si Bongbong Marcos ay isang puppet na lamang at wala nang desisyon sa mga nangyayari sa ating bansa. Ganon pa man, kung ganon na hindi naman pala siya nagpapatakbo ng ating bansa at siya ay hindi na nagdidesisyon, ipalagay ko, mga kababayan po natin, karapat-dapat na lang na ma-impeach o matanggal itong si Marcos Jr. bilang presidente kung sa ganon, mga kababayan po natin, na hindi naman pala nagtatrabaho, wala naman palang function itong si Marcos Jr. bilang presidente ng ating bansa. Ano yung panoorin mo natin? Walang tumanggap sa impeachment complaint na iniendorso ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni PBBM na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga. So, natural, hindi talaga nila tatanggapin yan. Tandaan natin, sino ba yung nasa likod ng impeachment kay Vice President Sara? Siyempre itong nasa House of Representatives. At ako sa akin lang talaga pagtansya, hindi naman po mangyayari ang isang impeachment kung walang basbas ng isang presidente, no? Kasi ang kay Leni Robredo lang mga kababayan natin, ilang beses po siya tinangkang i-impeach. Pero alam niyo ba, si President Duterte mismo nung kanyang administration ang pumigil, at sinabi niyang itigil niya na yan, yung impeachment na yan kay Leni Robredo. Pero ito kay Bibi Sara, alam natin kung sino nasa likod dito. So, ang palusot, nasa seminar daw, wala daw po yung Secretary General ng House of Representatives. Pero para sa akin, kahit hindi man nila tanggapin ito, o kahit anong palusot man nila, sabihin na wala ng oras, wala ng panahon, na parang na-timing lang dahil napapanahon ng election din, o wala na silang time na pag-usapan ito po ay magandang hakbang na. At least, may tumindig na isang party list na isang Pilipino para ipatanggal itong si Marcos Jr. So ano kaya ang magiging reaction po dito ng Romualdez Aranita na siya nagpapatakbo sa ating bansa? Kung matanggal na siyempre itong si Marcos Jr., wala na rin silang function. Napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang fina-file natin dito articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution. Nako, iyari na naman po, sigurado sasabog na naman sa galit itong babaeng Palaka, si Romualdez, at syempre, yung tagapagsalita dyan sa Malacanang. Sigurado magwawala na naman yan at sasabihin niya, Duterte na naman yung may gagawa nito. Dinala ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco araw ng Huwebes, May 8, 2025. Pero wala sa kanyang opisina si House Secretary General. Siyempre, alangan magpapakita niyan. Kasi kung nandyan siya, hindi niya pwedeng itanggi yan. Talagang kailangan niyang tanggapin yan dahil bawal po na hindi nila tanggapin yan. Ang impeachment complaint na yan. Nasa kanila na lang kung desisyon na nila yan o hindi, boboto sila o hindi. Pero kaya nga sabi natin mga kabayan, sa panahon ng eleksyon, kailangan natin na iboto ang karapat-dapat at yung hindi mukhang pera. Na kung mayroon mang proseso ng impeachment, dahil ito ay karapatan, ito ay proseso, legal na proseso, hindi dapat boboto sila base sa kanilang konsensya at hindi base sa 150 million na ibabayad sa kanila.
O, tingnan natin. Ano kaya ang magiging sagot po, no, ng isa di umano, sabi ni Amy Marcos, na nagpapatakbo ng ating bansa ngayon. Senator Velasco. We're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, Okay. miski yung SecGen's office there, naka-seminar sila ngayon. So, Nagseminar. Okay, sabi mo eh. we have to wait for the proper time to consider that. Tila ipinagwala Mukhang ninenervyos na si Tambaloslos. Kasi alam niyo may gumagalaw, no? May mga naninindigan na. Lalo na ngayon, no? Pagkatapos nitong eleksyon. Lalo silang kabahan. Kasi pwede siyang masipa, mga kababayan natin. ang bahala rin ng House Leader ang tangkang paghahain ng impeachment complaint. I really don't know. I don't know what inspired that. I don't know eh. Alam niyo naman kung, no? Ano ang ginawa niyo kay President Duterte. But hayaan mo na lang sila. Ang ilang Pangiti-ngiti lang, you know. Pero obvious, no? Kita na rin sa kanilang pagmumukha na nagugulat sila, kinakabahan na rin sila. O, ito pa, isa pa. mambabatas. Ipinagtataka naman ang timing ng hakbang, lalo na't ilang araw na lang bago ang midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Diba? So, ngayon wala na daw saktong oras. Pero yung ginawa nila kay Vice President Sara, wala kang 24 hours yun eh. Diba? Nagawa nilang permahan, no, ng mahigit 200 ang impeachment laban kay Vice President Sara. So, ibig sabihin, pagbalik ng session, diba? Sa isang araw, kung gusto nilang desisyon nila, either aprobahan nila o hindi, ibabasura nila, o at least malalaman natin lahat kung sino po talaga sa kanila, no, ang takot pumirma sa impeachment dito po kay Marcos Sr. Kasi kung oras ang sasabihin nila, kung tamang proseso, wala talagang oras. Kahit yung kay Vice President Sara, wala nang oras talaga kung tamang proseso, no? Pero ginawa nga nila, wala pang 24 hours eh. O ito, kung gusto nilang tingnan, gusto nila i-proseso, no? O, kahit sa araw kung ayaw talaga nila pirmahan, pwede, ginawa nga nila ang pirmahan sa loob lamang ng wala pang 24 hours. Nagkaroon ng 240 ba yun na signatures? O, so ito pwede nila tingnan, aprobahan nila o hindi, nasa kanila po yan. At least, no, may nag-file ng impeachment. O, tingnan mo yung kanilang mukha, kabado sila. Sabihin nila, pamumulitika, sabihin nila, hindi naman kandidato si Marcos Sr. Kaya nga, no, so walang pamumulitika kung tutuusin. hindi naman siya gustong siraan o hindi naman siya gustong i-disqualify dahil hindi naman siya tumatakbo. Di ba? Hindi ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay... Lahat naman kaduda-duda eh. Kayo nga, kaduda-duda ang ginagawa nyo eh. Impeachment, yung ginawa nyo kay President Duterte, no? Ginawa nyo sa TRICOM, sa TUADCOM, lahat naman ang ginagawa nyo, kaduda-duda eh. Pamumudmud nyo ng ayuda, kaduda-duda din naman yan. I-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho, ang ating mga kababayan ay sana all ating mga kababayan. tignan, hindi po kandidato ang ating presidente. Yun ang sinasabi natin, hindi po siya kandidato. Diba? So, hindi ito parte, no, ng election ang pagpapile ng impeachment laban sa kanya. Kundi ito ay parte ng tamang proseso. No? Kung ipafile ngayon, kasi ngayon lang natapos o ngayon lang nila na kompleto ang mga ebidensya at dokumento laban sa kanya, ngayon nila ipafile. At bakit kailangan gawin po ito sa kanya? Bakit? Kailangan kinakabahan. No? Isa pa itong balimbing, mga kababayan po natin. Tingnan natin kung anong mga reaksyon nila. Ayun na nga, kasi bakit ako kailan mag-eleksyon na? So, distraction siguro. Distraction? Anong distraction doon? Di ba? Bakit ang ginawa nila kay Vice President Sara, bakit di kayo nagkomento? Bakit hindi yung sinasabing, no, napapanahon na ng eleksyon at napapatapos na yung 19th Congress? Bakit hindi nyo sabing distraction yan, Tolentino? Yung ginawa kay President Duterte, Tolentino, no? Hindi nyo ba sinabi na yan ay distraction? No? Dahil napapanahon ng eleksyon, dahil hindi makakapagpangampanya si President Duterte sa kanyang mga kandidato na Duterte, bakit hindi sabihin? Ito pa, si Tolpo. Paniniwala rin nila na wala na rin namang oras para rito, lalo na't matatapos na ang 19th Congress. Wala na eh. Wala na eh. Wala naman ang lahat, di ba? Sino kahit ikaw, if you want to file an impeachment complaint,
ang medyo nagtataka lang. Sabi ko parang... Ay, medyo nagtataka ako. Hindi ba kayo nagtataka sa pagperma nyo ng impeachment laban kay Vice President Sara? Kasama ang iyong buong angkan ng mga tulpo. Kaya mga kababayan, ang tulpo dapat ibasura at hindi dapat manalo. Dahil ito po ay mga walang prinsipyo, kundi pera-pera lamang yung mga pagmumukha nito. Hindi ka magtataka, kayo nga pumirma kayo sa impeachment, di ba? Bakit hindi kayo nagtataka sa timing at oras nung pagpapaaresto kay President Duterte? Yung ginagawang mga kaso ngayon kay Vice President Sara, bakit hindi kayo nagtataka? Kung para sa inyo, kung pumapapuro sa inyo, hindi kayo nagtataka, okay, due process yan, no? Pero kapag against sa inyo, sabihin nyo, no, walang due process, hindi tama yan, mali po yan, no? Kasi nga po, against sa inyo at ikakasira nyo. Lalo na, no, ramdam nyo ngayon na palubog na ang inyong barko. At ang inyong kasamahan at kapatid mismo nitong si Bongbong Marcos, no, ay inendorso ngayon ni Vice President Sara at sinasabi, inaamin na napakahinang presidente itong si Marcos Jr. dahil hindi niya kayang magdesisyon para sa ating bansa. At ang nagdedesisyon ay Romualdez at Aranita, sabi mismo ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Kaya dapat po ba siyang i-impeach para sa inyo, mga kababayan natin, dahil hindi naman pala siya nagdedesisyon para sa ating bansa? Ang sagot, ang kasagutan, iwanan nyo na dyan sa ating comment section. Maraming salamat po. Thank you, mga kababayan, sa Mayo 12, Duterte at mga kaalyado po, no, sa mga lokal at party list ang ating susuportahan para sa pagbabalik sa pagpapatuloy ng tunay na pagbabago na sinimulan ng dating President Duterte. Mabuhay!